Medyo nangangawit na ang aking binte. Hindi ko naman talaga binili tong bike na to para for long ride eh. Binili ko to for fun. Dito na tayo. Gateway to Bicolandia na. Full tank po. Kaya po ba 360? 5.8 liters 360. Grabe. Tama ba yun? Parang lakas ah. Thank you. 5.8 liters ang nakarga. Pero sa bagay, yung first na full tank ko kasi medyo walwal yung ride ko. Pero yun, computein natin. 138 divided by 5.8, 23 km per liter. Grabe lakas sa gas. Para ako naka twin cylinder. Kasi MTU3 ko mga ganyan lang din eh, 20 km per liter. Or siguro nga dahil nga medyo walwal tayo, tas naka sports mode, kaya malakas siya sa gas. Grabe, dito pa lang ako sa sa silang. Nakaka 800 na ako. 800 kasi guys, dun nga nung unang gas kasi natin sa may Ternate, nung nag-ride ako papuntang Ternate, nag full tank na ako dun. So parang lumalabas na naka 600 na ako agad full tank. Pero after na full tank na yun, naka 100 kilometers naman ako. Though yung 100 kilometers na yun, talaga sobrang walwal yun. Ngayon, since sa pacing natin is magiging parang touring na lang, kanina pace ako nasa 100 eh, 6 gear 100 kph. So basically I think matipid yun. Pero itong full tank natin, tingnan natin kung ilang kilometers. Sasagarin natin to. Pag nag-blink na kasi ang gas gauge na itong CF Moto 300 SR, technically meron pa siyang 3 liters na reserve. Pero iano natin yun, sasagarin natin. Tingnan natin kung ilang kilometers ang abutin ng full tank hanggang sa blink. At the same time, from pag nag-blink na siya, yun ang pagbabasehan natin. Siguro after 40 kilometers, kasi kung lumalabas sa 20 km per liter yung CF Moto ko, yung 3 liters na reserve, may matitira pang mga up to 60 kilometers kung tutusin. So since madilim-dilim pa guys, update na lang ako sakali may ganap sa ating biyahe. Pero grabe, nagulat ako talaga. Na-expect ko 30 km per liter. Mas worse pa pala, mas mababa pa pala. 82 kilometers later. So guys, quick update. Dito pa lang ako San Pablo, Laguna. Medyo nangangawit na ang aking binte. At the same time, yung likod ko okay pa naman. Pero itong bike is nag-enjoy ako when it comes sa kanyang torque, sa kanyang engine response, sa kanyang handling. Kasi may pagka-lightweight pa rin naman siya, given na ang dami nating traffic na daanan. Pero yung throttle response, every time na nagto-throttle ako, may power na binibigay, may hatak na binibigay. Kaya easy na mag-overtake. Sa suspension naman, so far nagugustuhan ko yung suspension niya. Nasa soft side, kaya kahit na may mga lubak, hindi ko masyado ramdam. Pero mamaya sa may tagkawayan, malalaman natin kung kamusta siya. Time check, 6:10 AM. Nag-take off tayo sa kawit ng 4:30. So basically parang nakaka 2 hours na tayo. Sa gas consumption natin, full tank pa rin naman ang ating gas gauge. Tapos naka-eco mode na ako ngayon. Kung natatandaan nyo, may sinabi ako sa vlog na parang konti lang difference ng eco mode sa sports mode. During that time, hindi ko kasi talaga na-distinguish. Pero ngayon, since madalas tayo naka-eco mode, napapansin ko na parang may pagka-delay yung kanyang throttle response. Parang ganun. Compare sa power mode, na once natin throttle up ko, yun, hatak agad. May torque agad na binibigay. May response agad na binibigay. Update ulit guys, kung saan man tayo mapatpad. Kung may masabi man ako regarding sa aking nararamdaman. Basta sa ngayon, medyo nakakangawit na ang aking binte. Pero konting pagpag lang yan, mawawala rin yan. So update ko na lang ulit kayo guys, okay? Tumba yung truck.
Anyway guys, dito na tayo sa may Pagbilao. So far, tolerable pa naman ang aking nararamdaman ng awit. Mostly sa may batok, nakakaramdam ako na parang nakakangawit na siya. Kasi yun nga, medyo sub-sub tayo. Pero hindi naman yung totally na aggressive gliding posture katulad ng ibang sports bike. Sadyang katagalan talaga mangyayari yan, especially kapag sadub-sub yung bike na gamit-gamit mo. Sa Raider din, nangyayari sa akin yan. Pero sa braso, sa kamay, so far, tolerable. Sa binte, ayan, medyo nakakangawit na ulit. After 109 kilometers plus 42 kilometers, so basically nasa 150 kilometers na tinatakbo natin. Siguro given din na naka-reset ako ngayon, kaya medyo mas mataas yung riding posture ng paa ko compared sa stock. Sa stock kasi ang baba ng placement ng paa ko eh. May mga times kasi sa stock na parang hindi ako komportable mag-cornering kasi parang yun nga, ang baba, nabababaan ako sa tapakan niya. Compared dito sa rear set, at least medyo mataas na siya. Pero yun nga, ang drawback lang is ayan, medyo nakakangawit siya. So far, after 105 kilometers mula nung nagpo-full tank ulit tayo, 1 bar pa lang ang nababawas sa ating gas gauge. Hindi ko na sure kung hanggang ano na to, hanggang Bicol na tong full tank natin, no? So yun, I guess guys, update na lang ulit kung kamusta magiging biyahe natin after ng ilang kilometers, or kung may ma-update man ako sa inyo. 10 seconds later. Quick update guys, dito na ako sa may seaside ng Atimonan going to Gumaka. Time check 7:53 AM. Wala naman talaga akong balak na iuwi ito sa Bicol, pero gusto ko kasi ma-surprise si Casey. Kaya kahit na malakas ang gas niya, kahit na hindi siya komportable, labag mas sa kalooban ko. Importante, mapasaya natin si Casey, diba? Yun eh. Hindi ko naman talaga binili tong bike na to para for long ride eh. Binili ko to for fun. Kaya pa nagko-cornering, nagmamarila kayo, nagde-turn natin, ganyan. Yun yung sole purpose talaga nito. Ngayon ko lang talaga siya ginamit for ano lang, yan. Kahit pa paano, ma-surprise natin si Casey. Kasi ina-expect niya ngayon yung GTR ang dala-dala ko. Kaya sa mga susunod na Bicol ride natin, or sa mga susunod na long ride natin, baka yung GTR ulit ang gamitin ko. At the same time, kung meron na tayong dedicated bike for long ride, mas maganda. Habang wala pa tayong pera pambili ng mga ganong klaseng motorcycle, tis-tis na muna tayo sa mga ganitong bike habang nag-iipon pa tayo ng pambili ng dedicated bike for long ride. Grabe, sakit na ng binti ko. Sa binti lang naman masakit eh, pero sa katawan wala eh. Wala akong nararamdaman eh. Anyway, malapit naman na tayo sa gateway to Bicolandia. So, quick ano lang tayo na quick snacks. Picture, quick snacks. And then, pahinga lang. Pahinga tayo sandali. Dito na tayo. Gateway to Bicolandia na. Yeah. Tira natin si Siri. So, yun, be-breakfast muna ako dito. Quick snacks. Tapos drinks. Tapos pahinga-pahinga na rin muna. Grabe, kapagod A few moments later. So dito na tayo sa may Tagkawayan. Kamusta kaya ang Seagate Moto 300 SR? Let's go! Grabe, tagtag! Pero kahit pa paano, na-absorb niya naman na maayos. Pero wala, ang sakit pa rin talaga. Ang sakit niya pa rin sa puwet. Kahit na maganda mag-absorb ng shock yung bike natin, ganun talaga dito sa Tagkawayan. Tagtag na! Para ako nakakabayo! Dog! Wala ka, tagtag talaga! Kahit ano talagang ganda ng suspension mo, wala yan dito sa Tagkawayan. Gagi, kumiyama yung manibela ko. Ang lalim na pala nun. Delikado na yun, delikado na. Masyado ako naging confident sa suspension ng motor ko. Muntik na ako dun. Giewang yung ano ko eh, manibela ko eh. Eto na, tagtag talaga, grabe. Matindi na yung tagtag dito. Parang nawawala ng traction yung ano ko eh, front tire eh. Parang nilalabanan ko yung manibela ko ngayon.
minor na tayo dito kasi ito na yung part na talagang sobrang tagtag eh. Aray ko po, yung pilay ko sakit. Aray ko, may matagtag ako na daanan. Umano yung pilay ko. Tapos nakita niyo yung kanina, gumewang-gewang. Napapisil ako sa brake. Hindi ko mahawakan na maayos yung manubela ko eh. Sakit ang daliri ko eh. Hindi ko expect na malaki pala factor na itong tagtag na to sa pilay ko. 5 minutes later. Full tank po. Kaya ba 600 po? Thank you. 243 kilometers. So divide natin yung 243 sa 8.2. Ano yun? 243 divided by 8.2. Ayun, 30 km per liter nga guys. Kaya na-expect ko na fuel consumption 30 km per liter. Kanina kasi nagulat ako eh, 23. Tapos naka sports mode pa tayo. Ngayon, eco mode. Tapos ang pacing is 100 kph, ang pinakamabilis. Pero madalas naglalaro tayo sa 80-90 ganyan. Yung shifting natin madalas nasa 6 gear tayo. Di na rin masama kung 30 km per liter, no? So I guess etong full tank natin abot na to hanggang kala KC. Possible ha, possible. Kasi mula dito, mga nasa ano rin, nasa 200 kilometers din ang babayahin natin. Patayin ko muna tong footage guys. Update ko na lang kayo kapag may ulit tayo, may ganap. Medyo nakakatakot lang talaga yung mga nangyari kanina. Pero this time ito, hindi naman na masyado matagtag. Tapos may kikitain din kasi ako dito sa may may ragay. Tinag niya kasi ako sa page niya na baka daw pwede makahingi na sticker. Marami kaming tinag niya na vlogger eh. Eka ako sabi ko, total uwi rin naman ako ng Bicol. Might as well dahanan na kita. Mabigyan lang natin ng sticker, no? Time check, 9:46 AM. Yung ngawit sa paa, parang nawala eh. Yung ngawit sa balikat, wala rin. Pero, meron akong ngawit sa balakang, tsaka sa bewang. Doon ako nakaka-feel ng ngawit ngayon. Wala, siguro dahil rin talaga sa tagtag ng kalsada. So, yun, update ko na lang ulit kayo guys kapag may ganap sa biyahe ko. So guys, nandito na ako sa Ginubatan. Time check, 12:34 PM. Umalis tayo ng 4:30. Dumating tayo ng 12:30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha? 8 hours ko kinuha? Gulat naman. 8 hours ko kinuha yung biyahe. Nagpalit lang ako ng battery pero lintik. Nanginginig buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos parang feeling ko babagsak ako. Pero so far, okay naman. Wala naman ako nararamdaman na nakakangawit, no? Basta pag nakaramdam ako na nakakangawit, papahinga ko lang. Yun, bakbak ulit, biyahe ulit. Ang sumakit lang sa akin itong kamay ko. When it comes sa bike, grabe. Di ako pinahiya. Easy mag-overtake. Ang lakas ng power. Ito yung mga gusto ko eh. So I guess dito ko na nang tatapusin ng vlog guys. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng reaction ni Casey dito rin sa vlog na to. Pero dito pa lang, tatapusin ko na tong outro ko. Yung drill. Ride safe. Peace out. Napakagod. Tignan natin yung magiging reaction ni Casey. Yung reaction niya, tignan nyo. Tuntua eh. Tara. Ano daw magiging reaction mo? Nagbut ako. Okay, lalagay ito. Saan ko pwede park to? Tara. Saan ko pwede park?